Amen. Mapagpapit po sa bawat isa. Good morning po sa bawat isa. Good morning. Good morning po. Welcome po sa ating worship service ngayong araw. Amen. Hayaan niyo po ako masahin ang awit chapter 118 verse 24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magalak at magdiwang. Kaya sama-sama po tayong umawit ng mga papuri at pagsambang awitin para sa Kanya. Sino pong handa na? Amen. Ang mga handa na, tayo po'y tumayo at tayo po'y magpapasimula na ngayong umaga. Umpisahan natin siyang palakpakan. Purihin ang aming Lord sa buhay. Hallelujah! Praise the name of Jesus. Hallelujah! At sasampahin ang Panginoon. Hallelujah! Ngayong umaga, ialay natin ang ating mga buhay sa Kanya. Habang inaawit ang Lord, I offer my life. Hallelujah. Praise the God. Papuri at tayo papalakpak para sa Kanya. Amen po? Amen. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. Hallelujah. Yes, Jesus, God bless you. This is the day that the Lord has made. I
Sabihin natin, bakit natin siya ang ating Panginoon at tatapagligtas. Hallelujah. Pagiging natin siya, the Lord. You are Jesus. You are the Savior of
Tayo po'y tumingin at manalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa umagang ito na yung ginawa para sa amin Panginoon sa iyong pag-iingat sa buong sanglingong nagdaan Panginoon. Salamat po Ama sa bawat presensyang narito sa umagang ito Panginoon. Katagpuin mo po ang bawat kahilingan, pangangailangan ng bawat isang pamilya narito Panginoon. Ikaw po ang siyang tumugon Panginoon sa aming mga pangangailangan Panginoon, sa kahilingan maging sa pisikal, may mga karamdaman Panginoon na aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Ikaw po ang siyang magpagaling, Panginoon. Ang iyong himala, Panginoon, ay maramdaman namin, Panginoon, alam namin. Ikaw po ang dakilang manggagamot. Salamat po, Ama, sa umagang nito, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Magsilbing kalakasan po ito, Panginoon, sa aming spiritual na pangangatawan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa tagapagsalita mo sa umagang nito, Panginoon. At nilalapit din po namin, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Ikaw po, Panginoon, na makialam sa bansang ito, upang maging isang Kristiyanong tunay na bansa ang bansang Pilipinas. At salamat po, Panginoon, sa bawat Pilipino, Panginoon, ay magbalik loob sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw lamang po ang katugunan, Panginoon, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na katugunan, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po, Diyos, binabalik po namin sa iyo, pinakmataas na papulit, pasalamat at parangal sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. At tayo magkamayan, magkamustahan, magbibigyan, habang inawit ang every prayer. Welcome po sa ating panambahan, JOWCI or Jesus the Only Way Family Church. Okay. So, dako na tayo sa ating mga babalita. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga gawain. Every Sunday po, merong corporate prayer, 7:30, 8:30 ang Sunday School, at 9:30 naman nagsimula ang ating Divine Worship Service, katulad po ngayong umaga. Then, mamaya po, sino pong babalik? Amen. So, mamaya babalik ako. Ayan. Diba? So, 3 o'clock po ang ating corporate prayer, 3:30 ang Equipping the Saints, EPS. Mag-start po ang ating divine worship ng alas 4 ng hapon. So, makita-kita tayo ulit mamaya. So, every Wednesday naman po, ang ating, makita-kita tayo dito for our equipping the leaders. Ayan. Sino yung gusto dito maging ulo? Hindi maging buntot. Ayan, makita-kita tayo. So, gusto nyo maging ulo, kita-kita tayo ng Wednesday para makikiyan tayo ito, makikita-discussionan. Ayan, alam tayo ng mas grow pa natin. Diba, kailangan, Lord, hingin ko po sa inyo yung karunungan, kaalaman. So, hindi lang puro sabi-sabi or hingi, diba? Kailangan din ng action. So, every Wednesday po, makita-kita tayo dito ng alas 6 for corporate prayer. 6:30 naman ang equipping the leaders. And Friday night, ayan, sabi nga dito, pray day. Ayan, kanina ko na nakakaman to. Kasi habang nag-scroll ako ng YouTube natin, may narinig ako, pray day. So, kaya pala siya Friday. So, ang Biyernes po, bigay natin sa kanya na habang
Atin tayo ng prayer gathering 7:30. Ayan. So, tingnan natin kung kailangan natin i-level up to, no? Kasi may mga busy tayo, may mga malalayo sa atin, di ba? Pag Friday, traffic day daw yan eh. So, sa atin naman, pray day yan. Hashtag pray day. No? So, kailangan natin siguro gawin natin yung Google Meet or kung ano man para malaman natin kung ano yung mga prayer request ng bawat isa. No? So, yan natin yan. Friday po, prayer gathering. Ayan. So, Saturday naman, music team rehearsal. Every Saturday pa rin po yan. Depende sa ating mga song leads ang oras ng rehearsal. Okay? So, lagi kong sasabi to, lagi pong hiring ang music team ministry. Ayan, lahat po ng ministry ay hiring po yan. May multimedia ministry tayo, ushering ministry, outreach ministry, ano pa ba, hospital ministry. Marami tayong ministry po, hindi tayo nauubusan. So, tayo lang po ang commitment lang natin, tayo na lang po ang hinihintay ng ministry na mga hiring, di ba? So, isipin natin na may mga talent na meron tayo, ibigay natin sa kanya. No? So, pag-link ko sa habang scroll ako ng multimedia, ay ng social media, sabi ko, wala, kailangan bang level up ang multimedia natin, no? So, sana may itayo si Lord o kaya merong magbangon or may bago dito pumunta, siya yung maging, multimedia. Pero huwag natin hayaan, no? Yung mga oldies, wow, all these elders, no? Na dapat tayo yung mangunguna, di ba? Lalo na kapag sa ministeryo, di ba? Gawain ng ating Diyos. So, next month, October 25 to 26, Saturday and Sunday po yan. Nagkakaroon po tayo ng part 2 ng ating celebration of the true gospel. So, napakaganda nung nangyari nung last month, August. Diba? Maraming nalaman natin kung ano yung talagang totoong gospel. Ano ba ang gospel, diba? So, meron teaching and preaching nung last month. Pero this coming month daw, more on preaching. So, more on sermon. So, abangan natin ang ating mga mensahe, diba? At ihanda natin lalo na ang ating mga puso. Diba? So, kailangan, handa bago tayo makinig. Diba? Kasi, marami po talaga pag sermon, masasaktan tayo. Pero nasa sa atin, how to handle that message. Diba? So, yan po, October 25, alas 3 po ng hapon. October 26, 8 a.m. para sa corporate. Tapos, hapon naman, 3:30 na po ng hapon. So, marami po tayong speakers dyan. Kita ko na, gagawin ko na yung program. So, we have 6 speakers. Ayan, powerful speakers yan. So, abangan natin ang ating mga mensahero na gagamitin ng Diyos. So, ito yung mga answered prayer na natin na Lord, bigyan niyo po kami na mga magpapahayag ng iyong mensahe. Ito na po yun. Ito na po yung unti natin inaani ng ating mga prayer. So, huwag natin hayaan yung prayer gathering natin na Friday ay mabaliwala. No? So, kasi sabi nga doon sa sharing namin sa music team, anointed, not appointed. So, dapat maging anointed muna tayo bago tayo itala. At kapag nakitala ka na or nasama ka na sa roster ng ministry, pagtrabahuhan mo yan para lalong mas mabunga na magbubunga. Hindi po ito announcement na po ito. So, yan po ang ating mga announcement, gawain ng ating mga nasibahan. Ngayon po ang araw ng pasalamat. Sino po ang nais maghayag na mensahe, na mag-share ng testimony? Sino dito ang nais magbahagi ng kabutihan ng Diyos? Sino po? Tawag ako ng dalawa na nais maghayag. Ayan. Sige, going once? Or special number? Meron po? Ayan. So, mamaya siguro wala na yan. Hindi na ako tatawag. Ayan. So, ano natin yung oras? Meron na? Ayaw, palapahan mo natin si Ate C. Yan. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi biniyayaan niya po ako ng isang magandang linggo po.
Parang last week po is sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. And ngayon week, parang naging okay naman po. Nagpapasalamat po ako sa Diyos. At kahapon lang po, sumali po kami dalawa ni Brother Dustin sa top model ng school namin. And yun. And yun po, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi napasok po ako dun sa top 5 na sasali po sa Baita. Yun lang. Kasi Diyos mo pa po. Ayan. Well, ayan. Yan ang gusto ko sa mga ano dati eh, top model. Hindi lang kinaya ng heights. Ayan. So, mga more on quiz, hindi daw talaga kaya pagka heels eh. Sige, wala daw explanation. Wala daw yan. Okay. So, sharing na naman, ano. So, congrats, Ate Sia. Sige, last na. Yung kasama daw, di ba? Yung kasama. O, yan ka lang wala na yung kasama. Sige, last year. Anong top yan? Magpasalamat ako sa Diyos kasi nakakuha ko si Sister Cian sa top model. Okay na naman kahit di ako nakuha. Ano lang, tinano ko lang sa grades. Kasi parang maghahabol na naman ako. And nagpapasalamat na ako sa Diyos kasi sa magandang week na to. Kasi tuloy-tuloy yung practice namin sa musicals. Pero na-perfect namin yon. Kahit hindi kami sabay-sabay, pero maayos namin, tapos na-upload kay Sir. Magpapasalamat lang din ako sa goodness na binigay niya. At sa Diyos lang po. Amen, amen. Nagpasalamat siya para sa kasama niya. Ayan. So, okay lang pala kahit mapangkad ka, sa'yo pa rin kung mananalo ka, di ba? Char! Okay, so wala na po, wala nang slots for testimony. Tayo po idadako na sa pagbibigay. Meron po dyan sa gilid, meron po dyan tithe and offering envelope. May slip po sa loob. Yes. Meron bang stats daw? Isa pa? Testimony? Ayan, sige, palapakan natin si Sister Sarah. Hello, good morning po. Napapasalamat po kay Lord kasi si Mama kasi nalagnat na siya. So, tas may rashes din. Monday, Tuesday, nilagnat siya. Tapos Wednesday, Thursday, gumaling. Eh, may pasok po ako nun. So, pinalangin ko yun kay Lord. Sabi ko sana, Lord, pagalingin ko na po siya. Kaso, nung Friday ng gabi, nagka-rashes siya sa mukha ulit. Bumalik po yung rashes, tapos meron siyang rashes din sa legs. Tapos pinatsanan ko po siya kinabukasan. Nag-request off po ako. Buti, thank you Lord. Kasi pinayagan po ako ng chef namin na makapag-off wala Saturday hanggang Monday. Kasi maliipat na rin po ako sa MOA. Kasi yun po yung bagong concept. So, napakabuti po ni Lord kasi kinabukasan, nung napacheck up ko siya, nag-diagnose po kasi siyang mild dengue. So, binigyan din po agad ng action ng doktor. Meron pong hydrate, saka yung gamot na lensing. So, tinuloy-tuloy ko lang po yung dasal. Ayun po, thank you Lord. Ay, nakapunta po kami ngayon dito. Tapos po okay na siya, wala na siyang lagnat. Amen. Ayan. So, kailangan natin pala ng spotlight, no? Para maayos siya. So, ayan. Praise God. No? So, hindi talaga, hindi mawawala ng power ang prayer po. So, lalo na ang prayer sa nanay, sa anak sa nanay. No? So, yan, isa sa mga yan, sa mga angking galing, no, na merong binigay sa atin ng Diyos. So, ito na po muli, na tayo, tayo po idalakon sa magbibigay. Ang mga handa na, ay tayo po tumayo. Yung usher natin.
Cheras din. Kay James. Kay James. Ayan. Habang inaawit ang we bring the sacrifice. Tayo manalangin. Ito natin ang mga kanang kamay sa offering bag. Yes, Father in Heaven, maraming po salamat, Lord, at sa gawain ng pagbibigay, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang unang nagbigay sa amin. At nanarito lang kami, Panginoon, bilang iyong steward, Panginoon. Lord, ang bawat kamay na nagbigay, Panginoon, patuloy niyo po silang pagpalain, biyayaan, Panginoon, ang kanilang mga dalangin, ay pagkaloob mo ito sa iyong kalooban, Panginoon, Lord God. At Lord, sa mga wala, Panginoon, ay bigyan niyo po sila ng pagkakataon na sumuporta ng iyong gawain, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng pagkakataon, pusong magpabigay, Panginoon, at hindi maramot, Panginoon. Lord, maraming po salamat, Lord God, ang naipon, Panginoon, na ikaw namin, Panginoon, na offering at tithes, Panginoon, ay mag-umit sa inyong gawain, Panginoon, ng samahian, Panginoon. Maraming po salamat sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung mga kaupo na. Tayo po ay nadako na sa ating pinaka-importante, pinakamalaga, ayan, na gawain ang salita ng Diyos. So, iyan natin yung ating mga nasa harap. Ayan. Hindi natin siya ipunan, fill out natin. Punan natin ito yung mga upuan. Yung mga nasa likod, punta po sa likod, sa harap. No, likod pa nga, likod pa. No, so, ayan, sige. Para mas tayo focus tayo sa salita ng Diyos. Dahil ito'y, alam natin, bibigay ng makagalakan, ng buhay, at lalo na ng pag-asa. So, bibigyan na po ang floor kay Pastor Neil Dakutan. Palakpakan po natin ang Diyos. Okay, correct ko lang po hindi po Nilo. Welcome sa ating pangumagang pagsamba at welcome sa pagpapalik ng ating kapatid, si Sarah. Kasama natin siya dun sa Rotary. At doon talaga, kaya nga yung purpose kung bakit ang simbahan ay dapat na natiinig sa isang lugar. Ay hindi wala talaga yung mga sandali na tayo ay nagtatawag na ups and down sa ating spiritual na pamumuhay. Hindi natin niya mapirepeg. Pero salamat sa Diyos kapag dumating man yung panahon na gusto natin bumalik, ay nariyan ang church para tanggapin tayo. Okay? So sa mga taong gustong bumalik at magsisi, ay welcome ang church na ito. Kung hindi siguro ako pastor, siguro nasa liwasan din ng Bonifacio ako ngayon. Alam niyo kung bakit? So nice kong mangaral sa paksang stop corruption. Ayan. Ito na lang ang aking may babahagi, kaya may contribute sa ating mga kababayan, mga Pilipino. Dahil sa kondisyon ko ay wala na akong magagawa, kundi ang magsalita lang at magsalita at mag-message. Ayan.
1 Timothy chapter 6, verse 6 hanggang 11. Sige. Sa inyong mga Biblia, kung nakita nyo na. Sige nga, pakibasa nga. Saan si James? James, basahin mo nga ito. 6 hanggang 11. 1 Timothy. Kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento, nasa kalagayan ng mayaman. 7. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito. At wala rin tayong madadala pa kayo sa 8. Kaya kung meron na tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. 9. Ang mga taong naghahangad dumaman ay nahuhulog at makasarap sa isang bitag na mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kapanganakan. 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis ang buhay nila. 11. Ngunit ikaw, bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na yan. Ikapin mo mamuhay ng matuwid, banal, may matibay na pananampalataya, kapagmahal, mapagtiis, at mabait sa kapwa. Okay. Manalangin tayo. Lord, thank you for your word. Open our eyes to see the reality of corruption. Expose the greed in our hearts and guide us to live in honesty and contentment. Change us, O Lord, so that we may shine as light in this corrupt world. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, yan natin ang ating sitwasyon, ang sitwasyon ng Pilipinas sa panahon natin ngayon. Corruption remains one of our biggest national wounds. At dahil sa korupsyon ay maraming mga tao, maraming mga Pilipino ay nalulungkot. At hindi na nalulungkot kundi galit sa nangyayari sa ating pamahalaan. Pera na sana ay para sa mga ospital, eskwelahan, kalsada at trabaho. Ang masakit habang ang ilan ang nagkakamal ng yaman, milyon-milyong Pilipino ang nanatiling mahirap. Grabe itong korupsyon ito sa panahon natin ito. History ito. Kasi sa pagsisiyasat ko at yung mga balita, parang bibihira yata sa panahon ito ang congressman na hindi nakasama dito. Pati mga magitinong kilala kong congressman ay dali din. Dito lang, sample na lang dito sa atin sa distrito. Ilang mahaba dito? Hindi, di ba? Pero yung congressman namin dito, mayroong pondo na 1 billion na higit para sa flood control. Asan na yun? 1 billion na yun. Hello, sa aming congressman, magpaliwanag po kayo, saan po napunta yung 1 billion na pondo sa flood control? Hinahangaan ko yan. Di ba? Tulpo eh. Pero wala. Meron pa isa, na hinahangaan ko ng congressman. Yung nakakilala kay Richard Gomez. Di ba? Matino daw. Ay, nako. Ano nga, ayoko na magsalita. Baka may blood na naman ako. Naiinis ako eh. Yung isa, i-aldab ay aldab. Hindi pala aldab. No. 16 billion sa Quezon City. Dapat yung pera na yan, doon yan nilagay sa Malabon, sa Nabotas. Ito, binaba talaga doon kasi, ano yun eh, kapantayin ng dagat, yung lupa. Magaling lang talaga yung mayor doon, saka yung congressman. Hanggang hindi pa lumulubog yung Nabotas. Kaya lang ako umalis doon, hindi ko makalimutan yung bagyo, hindi ko na anong bagyo yun. Galing ako sa opisina dito sa San Juan, sa Timog. Pag uwi ko ng Nabotas, hindi po ako makadaan.
Dito, punta ako sa kabila, sa kanan, baha, sa Netre, Pasitri. Punta ako dito sa R10, baha din. Ibig sabihin yung lugar namin nasa isla. Hindi ako makapasok. Nervous ako, yung pamilya ko nandun sa loob ng Nabotas. Kaya sabi ko, ayoko na rito, lilipat na ako ng lugar. Ayoko isa lang nga lang yung pamilya ko na dumating ulit yung bagyo na ganito kasi hindi ako makapasok. Grabe na congressman natin. Kaya pala saan maging congressman ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos? Mr. President, please, bumaba na po kayo. Hindi na po namin kayo kailangan. Bakit yung pinayagan? Bakit yung hinayaan? Naubusin ng mga buhaya ang pera ng taong bayan. Pero ito tandaan natin mga kapatid, ang korupsyon hindi lang siya sa gobyerno. Kahit sa opisina, kahit sa mga pribado, kahit sa simbahan, sa church, meron ding korupsyon. Kaya nga meron mga iba, dati mga kasama natin na manampalataya, wala na dito. Anong sanhi? Korupsyon. Pag-ibig sa salapi. Hindi magpakita kasi nahihiya. Kaya mga kapatid, 2025, ito yung taon na masyadong malakas ang spirito ng korupsyon. Simplihan na natin, kapag nahuli ka, ano mag-uudyok sa'yo? Pag nahuli ka, di ba maglagay? Kasi pag naglagay ka, kasi pag tinubos mo yung lisensya mo doon sa LTO, pwedeng 3,000, mga ganyan, o 1,500. Samantalang kung maglalagay ka lang doon sa nakahuli sa'yo, 500, 200, 300, pwede na. Akala mo panalo ka, akala mo panalo yung nilagyan mo. Ang totoo niyan, ang talo niyan ay buong bayan. No? Kasi yung tax dapat na maipon ng gobyerno para sa bansa ay nabawasan dahil sa korupsyon. Ang problema, dinala na nga yung tax sa gobyerno, mas lalong grabe ang korupsyon doon. Kaya, hindi ko ito makakalimutan itong year na ito. Ano niyo po, sa panahon ng kanyang tatay, si Marcos Sr., buhay na po ako, may isip na ako noon. May narinig na ako ng korupsyon noon, pero hindi ganito katalamak. Noon, takot noon yung mga tao na mga lalaki na mayroong tato. Inadampot yan sa panahon namin. Eh, bata pa naman ako noon, hindi na ako dadamputin noon. Sinasakay sa truck. Kasi pinaghihinalaan na yan ay membro ng gang, membro yan ng mga magnanakaw, membro yan ng mga standby na walang magawa sa buhay. Pero ngayon, grabe itong korupsyon na ito. Parang sindikato talaga. Hindi ka makakatanggi kahit matinukang tao, matinukang politiko, pag hindi mo tinanggap yan, mapapasama ka. Kaya dapat tanggapin mo lang, lahat tinatanggap eh. Kaya sabi nga ng isang kasabihan na rinig ko, ginagawa ng marami, ba't hindi ko gagawin? Ito ang kalakaran ngayon. Ito ang sistema. Kaya sabi nga ni Marcoleta, salamat hindi ako nagkamali ng binoto ko. Number 1 yun sa Senado na binoto ko si Marcoleta. Hindi ko yung kareliyon, pero binoto ko yan. Kasi nakita ko yung kanyang prinsipyo, yung kanyang utak. No? Kailangan natin mga abogado. Kaya dito mga kapatid, huwag na kayo magpulis, huwag na kayo mag-engineer. Mag-abogado kayo. Okay? Mag-abogado kayo. Para mapalitan ninyo yung mga kurap. Kasi kailangan natin mga mananampalataya, mga Kristiyano na manunungkulan sa ating gobyerno. Ngayon, pag hindi kaya ng utak, magpulis na lang kayo. Excuse me po. Hindi nabibigyan sa pastor ko eh. Hindi ko makalimutan yan. Pero hindi ko nagtitiim. Okay. Ayon kay Apostol Pablo, meron siyang warning dito sa ating tekstong binasa sa 1 Timothy chapter 6, beginning verse 1. Actually hanggang verse 11 dapat to. So, ayaw kasi masyadong mahabang verse pag binabasa. It's very timely for us today, beware of greed, flee from corruption, and live in godliness. Ito yung kanyang turok dito sa teksto na to.
Kaya nais kong mangaral sa backstab, binanggit ko na kanina, stop corruption. Ang aking team, corruption, the cause, the curse, and the cure for corruption. Kaya doon papasok yung ating mga punto. Number 1, ang sanhi ng korupsyon. Siya nga pala, ano bang Tagalog ng korupsyon? Isa pong Tagalog ng korupsyon. Oh. Sige, busan ninyo yung GPD chat ninyo. Ha? Pangulimbat. Pwede yun. Pwede yung pangulimbat. Kasi iba, pag magnanakaw, di ba? Pangulimbat. Ano pa? Ano pa, James? Wala, alam mo? Kasi inyo eh. Ano? So? Kasiraan. Korupsyon, kasiraan. Kasi pag sinabing korupsyon, parang ano yan eh, parang, di ba, meron siyang salita na corrupted? Di ba? Ha? Napakasira na. So, pagkabulok, di ba, pwede, di ba? Katiwalian. Talaga yung mga teacher, kanina talaga yung katiwalian. Kaya, ang ating bansa ngayon ay nasa ilalim ng espiritu ng katiwalian. Ang malungkot, 3 taon na nanunungkulan ang ating presidente, hindi niya alam na may katiwalian sa ating gobyerno. Wow! Ano to? Lokohan? Paiyak-iyak pa? 3 taon na hindi niya alam may korupsyon. Sabi ko sa inyo kung hindi ako pastor, nasa Liwasang Bonifacio ako ngayon. Sumisigaw ako ng stop corruption! Mas maganda na yun kasi ito, naka-video ba ako? Yan, thank you. Yeah. Mas gusto ko yan. Gusto ko yan, damputin niya ako no? Yung mga galit sa akin. Damputin niyo ako, doon ako mangangaral sa kulungan. Gusto ko ikulong niyo ako sa Senado para doon ako mangaral sa Senado. At yung mga senador na corrupt, nagpapakilala ng mga anak ng Diyos, mga anak ng nagmamalasakit sa mahirap. Ano po ba? Wala namang pag-asa ang Pilipinas, kaya kami ako nagawang siyang yung sana pangangaral ko ngayon, Pilipinas may pag-asa pa. Kaya habang nagbabasa ako, lagi ko nakikita, stop corruption. Parang inaano sa mukha ko stop corruption. Ito ko yung pangaral ko ngayon. The cause of corruption, the love of money. Sabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 9 and 10, They that will be rich fall into temptation. Sa 10, for the love of money is the root of all evil. Basahin natin ang buo. Ngunit ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at sa silok at sa maraming hangal at napaminsalang pita na siyang lumulubog sa mga tao sa kapahamakan at pagkapahamak sa sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagsumagit ng iba ay nangaligaw sa pananampalataya at sinaksak ang kanilang sarili ng maraming kapanglawan. Sa ating mga kababayan, mga kapwa-Pilipino na mga natawag naming honorable, tanggalin nyo na yung honorable ninyo, hindi bagay yan sa inyo. Alam niyo yung katuwiran ngayon? Magnakaw ka na magnakaw ngayon. Kasi wala naman nagkukulong na mayaman Sige, isa-isahin natin. Meron ba nakulong na mayaman? Yung PDAP, scam. Diba, marami ng patunayan. Ikinulong, pansamantala. Pero, pinalaya din. Tumakbo pa nga buti isa hindi nanalo isa nanalo. Totoo yun, sabi ni ano ba to? Sa Ilocos, yung dating gobernador, si Chavez Simpson, walang mayabang nakukulong sa Pilipinas. Kaya natutukso maraming Pilipino, mga politiko, na magnakaw. Kasi, madali naman patawad ng Pilipino Makalimutan lang yan, isyuhan lang yan ng ibang mga news, makakalimutan lang ng mga politiko yan.
o ng mga Pilipino. Love of money. Pag-ibig sa salapi. Tanda natin ang sanhi, cause is not money itself, but the love of money. Hindi po pera ang sanhi ng korupsyon. Ang pera ng ganyan. Ang sanhi ng korupsyon ay pag-ibig sa salapi. Kaya sabi ko nga kanina, hindi lamang sa gobyerno ang may korupsyon. Kahit sa pinakamababang ahensya ng Pilipinas, yan man ay pribado o yan man ay publiko, lalo sa publiko, ay mayroong korupsyon. At hindi dito nakaligtas pag ang simbahan. Mayroon ding korupsyon sa loob ng simbahan. Greed, selfish ambition, and discontentment feed corruption. Ito po ang sanhi. Yung hindi ka kontento sa buhay mo, basahin mo yung 1 Timothy chapter 6 verse 6. Maging kontento ka. Yung contentment na sinasabi dyan. Kaya ang katotohanan at ang susi para hindi ka matukso sa pag-ibig sa salapi ay matuto kang makontento. Sabi nga dyan sa may bandang baba, verse 5, tayo ay lumitaw sa mundong ito na wala tayong dala at tayo iaalis na walang dala. Tama ba? Amen? Tama? Binabasa mo? Sa 5? Kasi nakatutok siya. So, kaya para tayo ay makaiwas sa love of money o tinatawag na greediness o pagkasakit o kasakiman, matuto tayong makontento. Para si Apostol Pablo, sabi niya, nilimot ko, sabi niya, inari kong kalugihan ang mga bagay ng sanlibutan. Sabi niya, iniwan ko, natuto kong mamuhay na wala, natuto kong mamuhay ng meron. Pero isa, ang kanyang goal kasi, ang Kristo sa buhay niya, lalo niyang makilala at lalo niyang makamtan. Nakasulit na sa Pilipos. Kaya mga kapatid, nagsisimula, dumarating ang korupsyon kapag dumarating yung kasakiman, yung self-ambition. Yung ambition mo para na lang sa iyong sarili. Example dyan sa Matthew chapter 26 verse 15, si Judas. Si Judas Iscariot. Dahil sa kanyang self-ambition, ay nagawa niyang ibenta ang kanyang guro ng 30 pieces of silver. Buti na lang si Judas, hindi nabuhay sa panahon natin ngayon. Mas lalo, 30 pieces of silver lang, binenta niya ng guro niya eh. Ngayon, billion-billion ang pinag-uusapan, tawag na nila sa March, ang March, trillion March. Pero mo, trillion na maabot. Yung nawawala sa ating pondo. Okay, meron ako dito ng 10. Sign na hindi mo iniibig ang pera. Palitan rin natin. Kasi medyo masyadong radical kapag ang inagay ko, sign na mas iniibig mo ang pera. Palitan rin lang natin. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Number 1, ito yung mga sign na hindi mo iniibig ang pera. Contentment over covetousness. Kontento ka. No? At hindi ka covetous. Hindi covetous. Sakim. Yan, dito na. Sakim. Dito yung aking dictionary. Dictionary ko yan. Rosemary Dictionary. Ayan. Sabi sa Hebrew chapter 13 verse 5, mga kaunti o marami ang inyong tinatanggilit, masiyahan na kayo sa nasa inyo. Sa ibang version nga nito, huwag kayong magmukhang pera. Number 2,
Generosity over greed. Yung generosity. Yan ang sign na hindi ka umiibig sa pera kapag ikaw ay generous. Huwag kayo mapagbigay. At ang kabaligtaran ng generosity ay greediness. Ba't kita bibigyan? Kaano-ano ba kita? Ba't ako magbibigay sa iyo? Sa akin na lang. That is greediness. Pero, pangalawang sign, ikaw ay generous. Kaya, ito ang pinapractice sa church. Akala nyo kasi minsan, inisip natin, bakit siya sabi ni Pastor lagi magbigay kayo? Para ba si Pastor yumaman? Mga kapatid, hindi po yan ang unang dahilan. Ang unang dahilan, kasi tayo ay inuhubog sa church. Tinuturoan tayong maging liberal, maging generous, at mawala yung greediness. Alam nyo ba, number one espiritu na kalaban ng mga tao sa buhay niya ay yung greediness. Unahin ko muna ang sarili ko bago ang iba. Samantalang sabi ni Jesus, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Di ba? Sabi niya. Mahalin mo ang iyong neighbor, kapitbahay mo, ang iyong kapwa. Yan na yun. Number 3 na. O, number 2 pa lang. Number 3. Integrity over dishonesty. Kailangan natin ng mga leader na mayroong integrity, yung may mga prinsipyo. No? Ngayon na-realize ko ngayon, kasi akala ko yung araw, kapag nagpakilala ng Kristiyano, lalo na born again, nagpakilala tumakbo, magbuto ko na, kasi born again eh. Hindi pala. Mas maganda ngayon, may takot sa Diyos, may prinsipyo. No? Hindi lang maka-Diyos, makatao. Kasi pag may prinsipyo, kahit yan ay ETS, walang takot sa Diyos siya. Mas maganda sana kung may takot sa Diyos. Pero mahal niya ng tao, meron niyang prinsipyo. Ay medyo ano yan. Medyo lang, hindi 100%. No? Kaya, dapat may prinsipyo. Integrity over dishonesty. Mahalaga pa ba sa inyo ang integrity, mga kapatid? Mga kapatid, isa yan sa mga dito. Pinamahan ako sa aking pamilya, sa aking mga anak. Yung kahalagahan ng integrity. Naglilingkod ka na alam mo sa sarili mo na totoo yung sinasabi mo. Pag sinabi mo, ginagawa mo. That is integrity. Okay? Sabi niya, hindi ka pumapayag na mandaya o magnakaw para lang kumita. Kaya para malaman mo na hindi ka umiibig sa salapi, ito mga kapatid, para malaman mo rin na umiibig ka na para sa salapi kapag ginagawa mo ito. Una, tinadaya mo na yung pirma ng ibang kapwa mo. Pangalawa, kapatid, ganyan ito. Kapag wala ka nang pakialam sa sitwasyon ng iglesia na yung dinadaluhan, sarili mo na lang iniisip. Number 4, relationship over riches. Mahalaga sa iyo ang relasyon. Balitarin mo lang yan. Walang pakialam sa iyong relasyon. Meron ka lang pera. Yumaman ka lang. Panandalian lang yan, mga kapatid. Mas masarap pa rin na may nagmamahal sa iyo. Mas masarap pa rin na unahin mo ang relasyon, ang relationship mo sa kapwa mo. Kasi kapag ang kapwa mo, kamag-anak mo, kapatid mo, sinusuka ka, masakit na isipin pero nakakalungkot. Nangyayari. Kaya, inuuna mo ang relasyon bago ang pagyaman. Amen? Kaya kung payamanin ka ng Diyos, salamat, yumaman ka na, mahal ka pa ng iyong kamag-anak. Ay piliin mo yung pera muna bago ka mag-anak. Yumaman ka, may pera ka, pero kinasusuklaman ka ng kamag-anak mo, ng mga kaibigan mo. Hindi mo rin mai-enjoy. Amen?
Number 5, faith over finances. Pananampalataya muna bago ang finances. Ibig sabihin, una ang tiwala mo sa Diyos, hindi sa ipon mo, hindi sa negosyo mo. Sabi nga naman sa chapter 6, verse 33, ngunit pagsikapan mo po ninyo ang paghahari ng Diyos. Seek first the kingdom of God in His righteousness, and all these things, hindi ka naman lugi, and all these things shall be added unto you. Idaragdag sa iyo. Pag inuna mo ang Diyos. Number 6, simplicity over show off. Kabalik ka lang sa sabi ko hindi ka umiibig sa salapi pag ikaw ay simple lang. Sabi nga ni Pastor Joby, dapat simple lang tayo. Pero rock. Simplicity over show off. Hindi mo kailangan ipakita, ipagyabang ang yaman para ma-validate. Wow! Si kapatid, pinagpala. O pinagpala talaga ba nung pinagpala? O baka, ikaw mo, alam niyo kung bakit nabulgar yung corruption na yan? Dahil mayroong isang pamilya na ibinida yung kanilang yaman. Sabi nila, salamat sa Diyos, pinagpala kami. No, ang daming kotse, bumili ng kotse, kaya niya binili yung kotse kasi nagustuhan niya yung payong. Kaya na naman tayo sa payong. Bigyan natin yan, bigyan natin yan. Eh yun, pinagyabang, yung isa, yung Alda, hindi pa Alda. Pinakita yung yate, pinakita yung helicopter, pinakita yung bahay dun sa island. Naku, paano ka makabili niya? Eh, pinagyabang, ito sa inyo ang isda nahuhuli saan? Sa amin, sa ilog sa dagat. Ay, hindi ba? Kayo mo, masyado kayo Number 7, sacrifice over selfishness. Kapag marunong ka magsakripisyo, sabi nga dyan, kaya mong magsakripisyo ng sarili mong luho para makatulong ka sa iba. Kaya mga kapatid, o sa aming gobyerno, pag may nag-apply sa inyo na mga anak ng pastor na nakaranas ng pioneering, tanggapin nyo agad. Tanggapin ninyo akong qualified nakapag-aral. Dahil magiging asset nyo yan. Pwede nyo pagkatiwalaan yung mga yan kasi nabuhay yan na mayroong integrity. Namuhay yan na kontento sa kanyang buhay na tinuruan niya ng tatay niya at saka ng nanay niya. Ay, kuha ng kuha kung saan-saan. Number 8, work as service, not as idolatry. Ito mga kapatid. Alam mo, sarili mo na hindi ka umiibig sa salapi kapag mas mahalaga sa iyo ang paglilingkod. Kaysa sa, ang sinabi ko, sa work. Balitad ngayon ang panahon natin ngayon. Pag may trabaho, goodbye na ang paglilingkod. Kanino ba galing yung trabaho? Di ba panalangin mo yun sa Diyos? Ang dapat panalangin mo, Lord, sa pinasukan kong trabaho, mapayagan ako, mabigyan ako ng schedule. Binibigay yan. Binibigay yan basta ipaglaban mo. Kasi pa nakita nila na pagkatiwalaan ka, asset ka, hindi ka napakakawalan. Amen? Meron dito yan. Meron dito isang, siguro narinig niya yung patotoo ko before, ginawa niya rin. Ginawa niya rin. Ayun. Wala pa sa kalisayan daw sa SM na pinapayagan na mag-day off ng Sunday. Kasi nga naman ang SM bukas pag Sunday. Pero siya pinayagan siya mag-day off. Huwag lang siya mag-resign. Hindi mo yun. Diba? Yun ang man ng paradaya. Praise God. Kaya ngayon wala siya dito. Dahil mo, tinakanta din mo kasi din bala. Hindi. Ang mabuti, palakpakan. Ang masama, banatan. Yan lang yun. Balat may. Okay. So, tanong mga kapatid ang trabaho hindi yan idolatry. Hindi yan kalaban at kaaway mo
ang away ng Diyos sa paglilingkod mo sa Kanya. Ang trabaho, pagpapala, yan. Blessing yan. Ngayon, pag ang trabaho mo, ang dahilan para hindi ka makasimba, iwanan mo yung trabaho mo. Bibigyan ka ng Diyos na mas magandang trabaho. Karanasan ko yan. May trabaho ako sa Ayala. Maraming yung Ayala eh. Alam mo, ano yun? White collar eh, no? Hindi po, janitor po. Janitor ako doon. At ang problema, may pasok pati linggo. Ang problema, kailangan araw-araw kami mag-overtime. Eh, paalam ako. Ayaw ko payagan. I-absent ako. Hindi ako pupunta. Yun ang dahilan nila para ako, tanggalin. Kung tinanggal ako, madaling salita. Eh kasi, gusto ko magsimba eh. Gusto ko pumunta ng church. Kaya tagpuan ko, bibiyahe ako ng EDSA, tagpuan ko itong isang company. Hindi ko lang banggitin yung pangalan. Baka makinabang pa sa video na to. Ay, natagpuan ko yun, pumasok ako, nakapasok ako. Mino mo yun? Ang bilis ng aking promotion. 1, 2, 3, 4, 5. Maganda muna sa 5 para totoo makahanapin nyo sa akin. Hanggang 5, pero mo yun, 1 taon lang yun mga kapatid. 1 taon lang yun. Ang bilis ng promotion, hindi ko na kung bakit sabi na sa akin, Sir, ang galing mo naman, anong sikreto mo? Ayoko naman sabihin ko ng sikreto ko. Anong sikreto ko? Tumalo sa church. Pangalawa, ibigay yung para sa Panginoon. Ang sikreto ko, hindi ko pwede sabihin ko kasi hindi naman ng palatay, hindi makaintindi yun eh. Sabi ko, biyaya ng Diyos yan. Kung gusto mo palain ka ng Diyos, hindi ka matalino, hindi ka magaling, pagagalingin ka ng Diyos. Hindi matalino ka. Hindi pa ako nag-aaral marketing, pero yung pinakamataas na posisyon sa marketing, narating ko. Kasi, hindi ko ginawang idolatry ang trabaho. Amen? Sabi ko sa mga anak ko, nag-aaral ka, nakatapos ng pag-aaral, tapos, dahil dyan, hindi ka maglilingkod sa Panginoon, kaya mga katagal, iwanin mo yan. Maraming trabaho. Sila ang nawalan, hindi ikaw. Number 2, tapos na ba? Number 9, peace over pressure. Hindi ka stress at restless tungkol sa pera. Dahil alam mo si Lord ang provider. Hindi mo ibugbog yung ulo mo. Ang pera. Ikot ang ulo mo, ang pera. Stress. Wala ka nakapahingahan. Hindi. Alam mo kasi si Lord ang provider mo kaya. Easy lang. Okay? Number 10, eternity over earthly wealth. Kung sabi sa Matthew chapter 6, verse 19 hanggang 20, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa, kundi mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Mga kapatid, dito sa church, tuturuan tayo mag-impok sa langit. Pastor, yan ba yung tithes? So, sabihin sa inyo, hindi po yan yung tithes. Yung pag-iipon ng kayamanan sa langit, yung ginagawa mong mabuti dito sa lupa. Yung pag-i-invite mo ng kaluluwa, ang kanya ng pag-iipon. Pangalawa, yung pagiging mabuti mong tao. Pangatlo, yung pagiging hindi mo kaya hanggahaman. Kung baga ikaw ay mayroon kang tawag na selfless love. No? Mas mahal mo ang kapwa mo, mas inuuna mo ang kapwa mo kaya sa iyong sarili. Minsan, kahit mayroon kang dahilan, mayroon kang katwiran, parang demanda mo siya. Hindi mo nang gagawin kasi naaawa ka sa kalagayan niya. Amen? Hindi, tayo, mga bully tayo eh. Ano naging kaya natin? Hindi tayo natigil. Wala yung pag-ibig ng Diyos. Okay, number 2. Number 1, the cause. And number 2, the curse of corruption. Ang sumpa ng, yung Tagalog kanina? Katiwalian. O pagkabulok. Destruction and perdition. Sabi sa 6:9, which drown men in destruction and perdition. Tagalog sa 9. Ngunit ang mga nabanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming hangal at nakapipinsala ng pita na siyang lumulubog sa mga tao sa kapahamakan at pagkapahamak. Naulit lang. O kapahamakan lang. Curse. Corruption destroys lives, families,
nations, and souls. Ang katiwalian ay nagdudulot ito ng sumpa, kahirapan, pagkasira, yung kawalan ng tiwala, paghatol, lalo na yung paghatol ng Diyos. Ito yung masakit. Example dyan si Akan. Sino ang kilala kay Akan? Ang Israel ay lagi silang panalo sa digmaan pag meron silang bansa na dinidigma sa panahon nila. Dito sa Joshua. Okay, sa 1 Samuel, 2 Samuel, mga yan. 1 King, 2 King. Pero mayroong time na meron silang isang bansa, isang bayan na kinugkob at tinalo. Ito yung bansang AI. AI. Pagka mayroong ganung mga digmaan at nanalo sila, maraming mga samsam, maraming kayamanan. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong kumuha. Huwag kayong kumuha, sabi ng Diyos. Si Akan, hindi niya napigilan yung sarili niya, kumuha siya. Ang mahalagang mga bagay. At kanyang tinago sa kailalim ng kanyang tolda. Sabihin talagang hindi alam ng iba. Meron silang isang bansa, isang bayan na dinigma. Nagulat sila, natalo sila, samantalang yung nakaraan nilang mga digma, pagkikipaglaban, lagi silang panalo kahit malaking bansa pa yan. Dito ay balit na bansa na lang, tinalo sila. So, naisip ni Joshua, may dahilan kung bakit natalo sila sa digmaan. So, maaaring merong kasalanan sa kanilang kalagitnaan. Yun yung ginawa, sila ay nag-imbestiga, napatunayan nila na itong si Akan ay nagtago ng samsam. At ang ginawa ng Israel, si Joshua at ang kanyang mga kamag-anak ay pinatay sa magitan ng pagbato. Yun ang kanilang, kumbaga, heinous crime. Kumbaga, yun ay death penalty ang hatol sa kanila. Kaya sa Israel, kapag ikaw ay nasumpungan, na ikaw ay nagnakaw sa kaban ng yaman, o nagnakaw ka, ang hatol sa iyo ay kamatayan. Dito, meron dito may isang congressman at isang senador na nagpasa ng batas na pag-plunder, dapat kamatayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin pinipirmahan, hindi pa rin naayunan. Kasi, nako, ang daming senador, ang daming congressman, kasama ang presidente, mamamatay. Okay? Ang plunder, yan po ay 50 million pataas. Pag nagnakaw ka ng 50 million pataas, that is plunder. Kaya nanakawin lang yan, 49. Tapos utusan niya yung kanyang asawa, dito makmo ka, magnakaw ka ng 49 ulit. Yung Pilipino, sweetik eh. Pinatay si Joshua, si Akan. Kasi kanisa, pag nawawala ka sa sarili mo eh. Nawawala ka sa outline mo tuloy. In the Philippines, corruption, poor services. Kita mo yung... Yan na lang dito lang sa Quezon City, ayoko nang lumayo sa Quezon City na lang. Yung circle, ang gandang pagandahin yan. Maganda na ba? Kasi nakakapunta eh. Maganda pagandahin yan. Maging worldly class. Pwede yan. Nasa Quezon City ka eh. Bakit hindi? Kasi, kung saan hindi kita. Bakit nauna yung mga, napansin niyo ba sa gilid, pag biyahe kayo, yung mga waiting shed, parang aeroplano, parang mga tsura, maganda, di ba? Siguro may malaking kita dyan, no? Oo. Nakakasaya ng panahon. Doon na lang sa paggabi, kung biyahe kayo, yung pailaw sa gitna ng kalsada, bigyan mo ang halaga lang yan, nasa 1,000 plus, tapos pag pinasok sa gobyerno sa budget, 11,000, 13,000, bigyan mo yun. So bagay, kahit nga ako, karanasan ko na yun. Yung kwento ko na nakaraan. Yun.
Hindi nga mahirap ang Pilipinas eh. No? Ang Pilipinas ay mayamang bansa. Totoo po yan. Kayang-kaya ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas, yung budget na trilyon. Kayang magpaaral ng lahat ng mga Pilipinong college. Ngayon, problemado ko ngayon pag-graduate ng aking pangatlo. Kasi didiretso siya ng medicine. Sabi nila, libre daw pag-aaral. Hindi rin. Libre, may pamasahe, may baon. Hindi niyo binibigay sa akin. Problema ko tuloy yung baon. Okay? Panalangin natin mga kapatid ha. Ang Diyos na ito ay gamitin ng Diyos. Magkaroon tayo ng foundation. Okay? Para yung mga estudyante dito, ay kayo, pagka nagkaroon na kayo ng mga anak, pamilya, yung mga anak ninyo, ay pagkahalin ng Diyos na ito. Okay? Jake, hindi pa kita pinapayagan mag-asawa. Kailangan kita dito. Kailangan kita dito. Ano ito, magiging yunok to, yunok. Hindi yan mag-aasawa. Pagkatawag niya yunok, hindi mag-asawa. Lack of opportunities, injustice for the weak. Sa mga mahihina, sabi nga, pagka mahirap ka, nagnakaw ka, kulong ka. Pag mayaman ka, pag nagnakaw ka, punta kang Amerika. Boh, sarap maging mayaman, no? Pag nagnakaw ka, punta kang Amerika, ang BP mo 90/60. Tapos yun, pakikiusapan, bumalik ka na rito, 10 araw lang ha. Kita mo yung mga bahay nila sa Fortis Park, na nakabalot. Kaganda. Hindi gagawin nila doon, no? Kaganda, no? Kung tayo, may problema tayo sa building, ang bayad natin na 10,000 buwan-buwan, problemado tayo. Sila, humihiga sa pera, no? Pinagpala ba sila? Pinagpala ba sila? Sa dating araw, hindi lang sa pera hihiga. Pati sa apoy, naglalagab-lag hihiga sila. Kaya huwag tayo maingit sa kanila. Okay. Kaya pag mayroong korupsyon, may sumpa. Ibig papalain ng bansa ay puro salot ang darating. Kaya ngayon, yung bahan na nangyari sa atin, ano rin yan eh. Kumbaga, gumawa na rin ng paraan ng Diyos para mabisto na mga pinagagawa nila. Number 3, the cure, natin lunas. The cure for corruption. Godliness and contentment. Yun yung ating verse, verse 6. But godliness with contentment is great gain. Alam niyo po ang church, ang pananampalataya. Yan ay mayroong malaking pakinabang, sabi ng Apostol Pablo. Basta't lamang tayo ay kontento. Ang problema, pag hindi ka kontento, pwede mong gamitin ang religion, pwede mong gamitin ang church para sa sarili mong kapakinabangan. Tapos itong mapakinggan nung araw pa, isang pastor sabi niya, pag gusto mong yumaman, tumaya ka ng sweepstake. Pag tumama ka, milyonaryo ka na. Kung hindi naman pangalawa, mag-artista ka. Pag sumikat ka, mayaman ka na. Pangatlo, sabi niya, magpolitiko ka. Kasi pag politiko ka, hindi ka magnakaw. Pang-apat, ito nagulat ako, magtayo ka ng reliyon. Kaya ibang ginawa, nagtayo ng reliyon, pumasok po sa politika, ay sobrang yaman talaga. Okay?
Ayun mo, sino tutukoy ko? Nasa District 6 siya. Amen? Siya yung nagsabi na bumabaha sa Metro Manila, imbestigahan natin ang Davao. Grabe naman yun, pag-umulitika, no? Real cure, a changed heart by Christ that lives in contentment and holiness. Si Kristo ang bibigay ng bagong puso. Sabi nga ng Ezekiel chapter 36 verse 26, pakiyan naman sa monitor. Yan. Okay. Ezekiel 36:26. Okay, pakibasa. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Okay, bibigyan ka niya na pusong laman. Ibig sabihin niya pusong malambot. Ibig sabihin niya hindi pusong kurap. Kasi yung mga pusong kurap, matitigas na yung mga puso niyan. Yung mga yan, kahit sabihan mo yan na magnanakaw ka, ano yan, marinig lang yan dito, labas dito. Walang pakialam niya, ang isip niya, nakuha niyang pera. Pero sabi ng Biblia, kapag gusto mong ikaw ay pagalingin, magkaroon ng lunas yung problema mo, kasi yan, ano yan eh, problema yan eh. Kung merong mental hospital para sa mga kababayan natin na may problema sa pag-iisip, dapat meron din dapat mga ahensya na paglalagyan ng mga tao na malikot ang kamay. Okay? Yung mga tao na ang kanilang puso ay naroon yung kasakiman, yung greediness. At ang unang solusyon na nakikita ko ay lumapit kay Kristo. Sapagkat sabi ng Biblia, ang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala na yung mga dating bagay. At ngayon ay pawang mga bago na. Kaya kung yan ay kurang, ang kailangan niya ay si Kristo. Kaya ang Pilipinas ay may pag-asa pa. Kung ang Pilipinas, ang mga Pilipino ay magbabalik loob sa Diyos at magtitiwala kay Kristo at ibibigay niya ang kanyang buhay kay Kristo. Ito po yung cure step. Number 1, repentance. Pagsisisi. Paano siya makakaroon ng lunas sa kanyang ginawa? Paano mo siya muling tatanggapin kapag siya ay handang magsisi? Amen. Kaya itong mga honorable daw na kinamumuhian ng mga Pilipino sa panahon natin ngayon. Sabi nila, kung sila nagsisisi, dapat ibalik nila yung kanilang mga ninakaw. Kasi ang ibig sabihin ng pagsisisi, sa Greek word niyan ay metanoia. Ang ibig sabihin niyan ay, dati mong ginagawa, ay hindi mo na gagawin. Ang ibig sabihin niya, tatalikuran mo na yung ginagawa mo ngayon. Parang ganito yan, nagsisi ka, tumalikod ka, at pagtalikod mo ay lalakad kang palayo doon sa ginagawa mo. Yung pong ibig sabihin nun. Alam na ni Judas, yung ibig sabihin ng pagsisisi. Kaya nga na makita niya yung kanyang guro ay nahihirapan, kami anong ginawa ko sa aking guro? Yung 30 pieces of silver ay kanyang ibinalik. Yan ang tamang pagsisisi. Ibalik ang ninakaw. Ang problema si Judas, nagsisi siya tama, ang problema hindi niya mapatawad ang kanyang sarili. Doon sa mga politiko, stop corruption. Darating ang panahon na magsisi kayo. Ang problema, pag dumating ang panahon, hindi na kayang patawarin pati ang sarili ninyo. Usigin kayo. Tuwing nakikita niyo yung mga bagay na ninakaw ninyo, yan ang magiging halimaw sa buhay ninyo. Hindi yan pagpapala. Akala nyo blessing yan? Hindi yan pagpapala. Yan ang magiging dahilan para bumulusok kayo sa kapahamakan kapag hindi kayo nagkaroon ng tunay na pagsisisi. Stop corruption. Number 2, renewal. Transformation by God's Spirit. Titus chapter 3 verse 5.
Kaya pakibasa nga. Titus chapter 3 verse 5. Hindi kahit sa mga gawa sa kapaliran na ginawa natin sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at nagpapabago ng Espiritu Santo. Okay, dapat mayroon transformation ng Espiritu Santo. Pagbabago. Na yung ginawa mo na korupsyon o ginawa mo sa kapwa mo, sa kapatid mo, ay hindi mo na ulitin, magbabago ka na. That is renewal. Number 3, righteous living. Practicing integrity in big and small things. Ibig sabihin yan, ay pwede ka na mapagkatiwalaan ulit. Maliit man o malaking bagay, ay pwede ka magkapal. Sabi ng Lucas, chapter 16, verse 10, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, ay mapagkatiwalaan sa malaking bagay. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, lalong hindi ka dapat pagkatiwalaan sa malaking bagay. Amen? Kaya mga Kristiyano, dapat mapagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay. Kahit walang nakatingin, dapat mapagkatiwalaan tayo. Kasi may nakatingin, may Diyos na nakatingin sa atin. Dapat ka ba sa pagpapala? Pwede ka bang pagkatiwalaan o baka pag pinagpala ka ng Diyos, tataas ng ere mo, magmamalaki ka na, hindi mo na kailangan si pastor, hindi mo na kailangan ng Diyos. Huwag. Kasi pansamantala lang yan. Malungkot ang buhay ng isang taong yung kanyang buhay ay galing sa korupsyon, yung kanyang pamumuhay. Ito ang paalala ni Apostol Pablo sa ating teksto sa 1 Timothy chapter 6 verse 11. But thou, O man of God, sa Tagalog mo lang, ngunit ikaw, o tao ng Diyos, ay lumakas ka sa mga bagay na ito. At sumunod ka sa katuwiran, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, kaabuhan. Dito po tayo tinawag ng mananampalataya. Ang mananampalataya ni Kristo, ang mananampalataya ng Panginoon, ay nabubuhay sa katuwiran, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuhan. Tanging pagkatapos, the cost, love of money, the curse, destruction and judgment, the pure, godliness with contentment, and Christ. Tumayo po tayong lahat. Kung nais po natin tumigil ang korupsyon sa gobyerno, o sa ating lipunan, magsimula ito sa atin. Sapagkat ang tunay na pagbabago ay galing sa pusong binago ng ating Panginoong Jesucristo. Be honest in small and big things, refuse bribery, live with integrity, practice godliness with contentment. Hindi bali nang hindi marami ang pera mo. Hindi ka sagana, hindi ka sobra sa maraming bagay. Basta, meron kang Diyos. Kaya mong humarap sa Kanya, kaya mong magpuri sa Kanya. Kaya mong sumamba sa Kanya, hindi ka nahihiya. Pero kung naroon ka naman sa kalagayan na nakagawa ka ng bagay ng ating pinag-uusapan ngayon, meron pang pagkakataon. Habang may buhay, may pag-asa. Handa ka pa rin patawarin ng Diyos, handa kang baguhin ng Diyos, handa kang palayain ng Diyos. Ang kailangan lamang, lumapit ka sa Kanya. Magpabago ka sa Kanya. Sige, awit tayo. Hindi na gusto na tayo. PLR lang. Sigurado. O sige, awit tayo. Awitin natin yung message doon sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ito yung message niya. Awitin natin.
Dakilang Diyos, wala pong exempted sa amin, Panginoon. Maaari kami maging biktima ng Espiritong ito, Diyos. Nawa, Panginoon, ay palakasin mo po ang aming pong pananampalataya. At turuan mo kami, Panginoon, kapag kami nakagawa ng pagkakamali, pagkakasala, nasangkot ang korupsyon, ang kasakiman, ay ipaalala niyo po sa amin at iparamdam niyo po sa amin ang tunay na pagsisisi. Dahil habang ginagawa po namin ito, Panginoon, ay unti-unti na pinapalaya mo kami, O Diyos, sa tunay na ugat ng korupsyon, ang aming puso. Pagalingin mo ang aming mga puso, Panginoon, palayain mo, O Diyos, sa espiritu ng korupsyon. Sa larangan man ng gobyerno, sa aming pong mga kababayan, pribado man ito, O Diyos, maging sa iglesia, sa church, sa mga relihiyon. Dakilang Diyos, ang tangi lamang sagot at lamang solusyon namin, Panginoon, at kailangan po namin sa panahon ito ay ang iyong anak na si Jesus na kayang magbago ng aming buhay. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po, Diyos, ang iyong pong anak. Sa amin pong pagtatapos, ingatan po ang iyong mga anak. Sa amin pong pagparito, makarating kami Diyos sa aming matahanan ng ligtas. At Diyos, tanggapin ninyo pagpapala ng Panginoon. Ang kalayaan, ang pagiging generous na espiritu sa inyong buhay ay tanggapin ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.